Biglang nagising si Kay sa isang kakaibang mundong nilamon ng kadiliman na kanyang ikinagulat. Inisip niyang panaginip lamang yon, kaya nagsimula siyang maglakad sa isang malawak at tigang na kaparangan upang alamin kung nasaan siya. Ngunit kakaiba, dahil tila pamilyar sa kanya ang lugar, unti-unting gumapang ang maitim na kulay sa kanyang mga binti, na para bang minsan na siyang tumayo sa mismong lugar na yon. Natigilan si Kay sa gitna ng madilim na kapatagan, kumalat ang mga alon sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa na tila tubig, na para bang may kung anong umaahon mula sa kailaliman ng kadiliman. Tumingin siya sa ibaba, pakiramdam niya ay unti-unting bumabalik ang kanyang mga alaala. Ngunit sa halip, bigla siyang hinayla pababa ng isang napakalaking itim na butas. Bago siya tuluyang mahulog biglang lumiwanag, pinigilan siya ng isang misteryosong matandang tinig at itinuro siya sa ibang landas. Makalipas ang ilang sandali, isang liwanag na kahawig ng makulay na bituin ang lumitaw sa kanyang harapan. Binanggit ni Kay na kakaibang pamilyar ang tunog ng tinig na yun. Kasabay nito, dahan-daang naglaho ang maitim na aura na bumabalot sa mga binti ni Kay. Tinanong siya ng misteryosong tinig kung hinahanap pa rin niya ang isang napakagandang liwanag. Sinabi nito na makikita niya yun sa ibaba, pero hindi yun ang kanyang hinahanap. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay isang napakalalim na bangin na puno ng mga halimaw, malalaki ang mga mata, matutulis ang mga ngipin, at nagsisiksikan sa dilim. Sa nakita niya, naging malinaw kung gaano kalaking panganib ang palihim na nakapaligid sa kanya sa buong panahong yun. Samantala, sa totoong mundo, nagising si Kay habang marahang tinatapik ni Nero ang kanyang pisngi. Pagdilat niya ng mga mata, nakita niyang walang tigil sa pagngiyaw si Nero, na para bang ipinapaalala na umaga na. Tamad na sumagot si Kay bago bumangon sa kama at nagunat ng katawan. Habang naglalakad siya, muling sumagi sa kanyang isip ang panaginip na tila napakapamilyar, ngunit kahit anong pilit niya, wala siyang maalalang detalye nito, kaya inisip na lamang niyang baka ang bago niyang tirahan ang dahilan ng kakaibang panaginip. Ilang sandali pa, binuksan ni Kay ang pinto at lumabas siya. Bumungad sa kanya ang lungsod ng Shining City, na napapalibutan ng magkakadikit na mga kabahayan. Samantala, pilit namang ginigising ni Mary si Ellie habang ipinapaalala na nangako silang pupunta sa Lumina District sa araw na yun. Habang sinusuklay ang buhok ni Ellie, patuloy siyang hinihikayat na bumangon. Ngunit si Ellie, na kalahating tulog pa, ay humiling lamang ng kaunti pang oras. Agad siyang pinaalalahanan ni Marie na gumising na siya dahil hindi ito ang kanilang tahanan. Ayon sa kanya, matalas at mabilis mag-isip si Ellie sa lahat ng oras. Ngunit pagsapit ng umaga ay siya naman ang pinakamahirap gisingin. Agad silang nagbihis at sinabi ni Marie na kailangan na nilang magmadali upang hindi na naman sila mahuli. Hindi nagtagal ay umalis na silang dalawa. Sa labas ay naghihintay na sina Kay at Gale. Agad na humingi ng paumanhin si Marie dahil sa kaunting pagkaantala nila. Bahagyang nainis si Gale at sinabihan silang dalawa na bilasan nila ang kanilang kilos. Nagpaliwanag naman si Marie at sinabing si Ellie talaga ang pinakamahirap gisingin tuwing umaga. Mabilis na humingi ng paumanhin si Ellie dahil sa kasalanan niya lahat. Ngunit pinawi ni Kay ang kanyang pag-aalala. Sinabi niyang isa lamang yun sa mga epekto ng pambihira nitong kakayahan, kaya hindi niya dapat sisihin ang sarili. Binanggit ni Marie naman hindi niya kailanman inakalang darating ang araw na magsasama-sama silang manirahan sa iisang bahay. Napatingin si Kay sa bagong punong himpilan ng Red Team. Hindi pa rin siya makapaniwalang nagawa talagang bumili ni Red ng isang napakalaking gusali, kaya napatanong siya sa kanyang sarili kung gaano kaya siya kayaman. Naalala niya ang panahong ang tanging layunin lamang nila ay humanap ng bagong matitirhan ni Mary matapos masira ang dati nitong bahay at maging delikado dahil sa mga gangster. Sa sandaling yun nakinig pala si Chief Red sa kanilang likuran. Noon iminungkahi ni Red isa itong perpektong pagkakataon, bakit hindi na lang sila magsama-sama ang buong Red Team sa ilalim ng iisang bubong. Dahil dito, nagulat si Kay at Marie. Hindi rin makapaniwala si Gale na gusto ni Red na magsama-sama silang lahat sa iisang bahay. Ngunit ipinaliwanag ni Red na mas madali silang makakakilos kapag may emerhensya kung magkakasama sila, at magiging mas epektibo rin ang kanilang pagsasanay bilang isang koponan, kaya tinanong sila ni Red kung naintindihan ba nila ang kanyang punto. Napatingin naman siya sa dalawa habang iniisip, na noong una ay medyo naiilang pa siya sa ganoong pamumuhay, ngunit ngayon ay nasasanay na siya at nagugustuhan pa ang ingay tuwing umaga. Muli na namang humingi ng paumanhin si Ellie kay Marie. Ngumiti lamang si Marie at sinabing likas na bahagi iyon ng kalagayan ng kanyang katawan, kaya wala siyang dapat sisihin sa sarili. Pagkatapos ay tinanong ni Kay kung komportable ba talaga si Ellie na nakatira kasama nilang lahat. Tumango si Ellie na ayos lang, ayon sa kanya, karaniwan lamang ang ganoong pamumuhay para sa mga maharlika.
Ipinaliwanag ni Gale na sa mga pamilyang Maharlika, ang pangunahing tagapagmana lamang ang maaaring mamuno sa angkan, habang ang iba ay kailangang patunayan ang sarili nilang halaga. Bahagyang nalito si Marie habang napalingon-lingon sa dalawa. Idinagdag pa ni Gale na sa Shining City, walang sino mang may kulay ang maaaring walang ginagawa, kahit ang mga Maharlika ay kailangang may mayaambag, dahil kung hindi ay ituturing lamang silang pabigat sa kanilang pamilya. Sinabi rin niyang hindi naman kailangang mag-alala ni Ellie tungkol doon, dahil kabilang siya sa isa sa 3 dakilang angkan. Gayunpaman, marami pa ring mga inapo ng Maharlika ang kusang sumasali sa Pioneer Corps upang patunayan ang sarili nilang lakas. Kaya para kay Gale, ganap na normal lamang ang ganoong uri ng pamumuhay, ipinaalala naman niya kay Marie na mayroon na rin siyang sariling pangalan ng angkan, kaya kailangan na rin niyang maunawaan kung paano gumagana ang mundong yun. Sa wakas ay naintindihan ni Marie ang ibig niyang sabihin, nagpasalamat siya kay Gale dahil hindi pa niya kailanman naunawaan kung paano namumuhay ang mga Maharlika. Naging mausisa si Kay kung paano nalaman ni Gale ang lahat ng impormasyong yun, saglit na natahimik si Gale nang marinig ang tanong. Pagkatapos ay mabilis niyang iniba ang usapan, sinabi niyang magmadali na sila dahil laging dinarayo ng maraming tao ang color workshop, agad siyang tinukso ni Marie, itinuro niyang si Gale mismo ang nagbukas ng usapin ngunit siya rin ang umiwas dito, hindi na sumagot si Gale at naglakad na lamang sa unahan, habang hinihikayat ang lahat na sumunod. Nagbago ang tanawin, nakarating sila sa Central Boulevard sa Lumina District. Pagdating nila sa color workshop, nakita nilang napakahaba na ng pila ng mga naghihintay. Dahil dito napasigaw sa inis si Gale, tama ang hinala niya, puno na nga ng mga tao ang lugar. Grabe ang haba ng pila, siguradong ilang oras pa ang hihintayin nila bago sila matawag. Dahil sa sobrang iniis iminungkahi ni Gale na gamitin na lamang ni Ellie ang impluensya ng 3 dakilang angkan upang mauna sila sa pila, ngunit agad itong tinanggihan ni Ellie, ayon sa kanya, hindi dapat ginagamit ang kapangyarihan ng kanilang pamilya para sa pansariling kaginhawaan. Maya-maya, isang kawani ng color workshop ang lumapit sa kanila, malugod niya silang binati bilang pangunahing grupo ng Dawn Pioneer Corps at sinabing inaasahan na nila ang kanilang pagdating. Ipinakilala niya ang sarili bilang taong naatasang gumabay sa kanila sa buong pagbisita. Ipinaliwanag din niyang nakipag-ugnayan na si Lady Raven sa color workshop bago pa man sila dumating. Nakahinga ng maluwag ang lahat nang marinig yon, dahil pwede na silang mauna at hindi na nila kailangang bumalik sa ibang araw, pagkatapos ay inihatid sila ng kawani patungo sa VIP lounge. Pagpasok nila sa loob ng color workshop, natigilan ang buong red team habang nakatitig sa isang showroom na puno ng mga sandata at kagamitang nakadisplay sa loob ng mga salamin. Ipinaliwanag ng kawani na ang bawat isa sa mga ito ay ginawa ng mga dalubhasang artisan gamit ang mga dekalidad na materyales na nagmula sa deep at pinroseso sa pamamagitan ng mga espesyal na pamamaraan. Dahil dito, ang kalidad ng mga ito ay higit na nakahihigit kaysa sa mga kagamitang maramihang ginagawa. Idinagdag pa ng kawani na marami silang mahahalagang kliyente, mula sa mga kilalang corps, mga Maharlika, hanggang sa mga maimpluwensyang personalidad sa buong Shining City. Dahil dito, karaniwang mahaba ang oras ng paghihintay, hiniling niya sa Red Team na maging matyaga at nangakong tatawagin sila kapag sila na ang susunod. Naglinis siya ng lalamunan at sinulyapan ang paligid. Sinabi niyang ang sasabihin niya ay hindi talaga dapat ibinabahagi, ngunit mas mabuti nang malaman nila ito ng maaga. Ipinaalam niya na si Claude ng House Yellow, isa ring miyembro ng 3 dakilang angkan tulad ni Ellie, ay kasalukuyang nasa loob ng color workshop. Agad na nagtanong si Kay kung magiging problema ba ang presensya ni Claude. Pagkatapos ay tinanong niya si Ellie kung kilala nito ang lalaki, dahil isa siya sa 3 dakilang angkan. Sumagot si Ellie na hindi pa sila kailanman nagkita, ngunit marami na siyang narinig na tsismis tungkol dito. Ayon sa mga balita, mahilig si Claude mang insulto ng ibang tao at tratuhin ng masama ang kanyang mga tauhan, hindi rin daw ito nagdadalawang isip na gumamit ng karahasan kahit sa pinakamaliit na bagay. Dahil dito, nakilala siya sa mga bansag na kahihiyan ng House Yellow, Asong Ulol, at ang walang hiya na yun ay kilala sa isa sa mga pinakapangit na bansag na may isip. Ipinaliwanag ng kawani na yun mismo ang dahilan kung bakit pinili niyang bala ng Red Team, na ipaalam na rin niya sa may-ari ng color workshop ang pagdating ni Claude. Nagpasalamat si Ellie sa babala at sinabing hindi na nila kailangang mag-alala, nagpaalam ang kawani at sinabing babalik siya kapag handa na ang lahat. Habang naghihintay, nagsimulang maglibot ang Red Team at tiningnan ang iba't ibang kagamitang nakadisplay, kitang-kita ang pananabik ni Marie, halos hindi niya malaman kung saan unang titingin sa dami ng mga nakalantad na kagamitan. Napangiti si Ellie sa kanyang reaksyon at tinanong kung yun ba ang unang pagkakataon ni Marie sa isang color workshop.
tumango si Marie at sinabing agad siyang nahulog sa ganda ng lugar. Habang naglalakad sila, unti-unting napansin ng ibang mga bisita ang presensya ni Ellie. Nagulat ang marami nang makitang isang miyembro ng House Cyan ang naroon sa color workshop. Mabilis ding kumalat ang balitang sumali siya sa Dawn Pioneer Corps sa ilalim ng pamumuno ni Colores Thread. Nang makita ang pagkakataon, may ilang bisitang lumapit kay Ellie upang makabuo ng magandang ugnayan sa House Cyan. May isa pang ang inutusan ng kanyang lingkod na kumuha ng isang bagay mula sa kabilang silid upang iregalo kay Ellie. Hindi nagtagal may lumapit sa kanya at binati siya na matagal na rin na hindi na niya ito nakikita. Dahil dito, nagsimulang magsiksikan ng mga tao sa paligid niya. Masaya naman niya silang binati at sinabi na ikinagagalak niyang makita silang muli sa lugar na ito. Binati din siya, nagtanong tungkol sa House Cyan, sa kanyang buhay bilang miyembro ng Pioneer Corps, at maging tungkol sa posibleng pakikipagtulungan sa kanyang pamilya. Pinuri rin nila ang kanyang pasyang sumali sa Dawn Pioneer Corps. Para sa kanila, napakahanga-hanga na ang isang miyembro ng 3 dakilang angkan ay kusang pumasok sa Blackland. Mula sa malayo, tahimik lamang na pinagmamasdan ni Kay at Gale ang nangyayari. Muli na namang namangha si Gale sa laki ng impluwensya ng 3 dakilang angkan. Samantala, ngayon lamang tunay na napagtanto ni Kay kung gaano kataas ang paggalang ng mga tao sa pamilya ni Ellie. Sa kabilang banda, napansin ni Claude ang kaguluhan. Tinanong niya ang isa sa kanyang mga tauhan kung ano ang nangyayari. May isa sanang lalapit upang tingnan, ngunit sinabi ng kasama nito na walang sino man doon ang maaaring mas mataas ang katayuan kaysa kay Claude, kaya wala nang saysay ang pag-usisa. Gayunpaman, napunta ang tingin ni Claude kay Marie. Mula sa malayo ay napansin niyang may maliwanag na dilaw na nagmumula doon. Sa una ay inakala niyang miyembro ito ng House Yellow, ngunit agad niyang napansin na may kakaiba. Gayunpaman, napakatingkad ng kulay nito kaya nagpasya siyang lumapit upang alamin kung ano ang nangyayari. Pagkakita kay Marie, agad niya itong tinawag, agad napalingon si Marie at naalala niya ang babala ng kawani. Inisip niyang ang lalaking nasa harapan niya ay si Claude, isa sa mga miyembro ng 3 dakilang angkan. Binanggit niya mas lalo pa pala itong kaakit-akit kapag malapitan. Sinuri siya ni Claude mula ulo hanggang paa, ang kalidad nito ay naaayon sa kanyang pamantayan. Samantala, nainis si Marie sa paraan ng kanyang pagtitig kaya agad niya itong sinaway. Ngunit tinanong lang siya ni Claude kung saang angkan ito nabibilang, dahil kung taglay niya ang napakabihirang dilaw na aura na yan, tiyak na makikilala niya ito kung saang angkan siya nagmula, ngunit kung hindi, sinabi niyang isa lamang itong ordinaryong tao na nagkataong nakasali sa Pioneer Corps. Unti-unting kumulo ang dugo ni Marie sa narinig, inisip niya kung ano ba talaga ang problema ng walang hiya na ito. Kanina pa siya nakakairita simula nang ibuka niya ang bibig niya. Dahil dito napakuyom siya ng kamao, sapagkat halos hindi na niya napigilan ang kanyang sariling sapakin si Claude. Patuloy pa rin itong nagsalita ng may pagmamaliit, ayon dito, kahit ano pa ang kulay ni Marie ay hindi nito mababago ang kanyang katayuan. Inalok pa niya si Marie na iwan ang Blackland at sa halip ay tumira sa kanyang mansyon, lalong nagngit-ngit si Marie sa inis, ngunit pinili niyang magtimpi at magalang na tumanggi. Bigla namang sumulpot si Kay at malakas na itinabig ang kamay ni Claude palayo kay Marie, nanlaki ang mga mata ni Claude sa nangyari. Samantala, mariing tinitigan siya ni Kay at sinabing ulitin nito ang mga sinabi. Mula sa malayo, noon lamang napansin ng 2 tauhan ni Claude na lumapit na pala ang kanilang amo sa grupo ng Red Team. Nagalit si Claude, mukhang sawang-sawa na sa buhay ang hamak na walang kwentang ito. Alam ba niya kung sino ang kinakalaban niya at naglakas loob pa itong salungatin siya? Sinunggaban niya ang kwelyo ni Kay at kinutya ang kulay nito, na ani ay kasuklam-suklam, iginiit pa niyang tuturuan niya ito ng isang leksyong hindi nito malilimutan. Ngunit habang hawak pa rin niya ang kwelyo ni Kay, biglang lumabas si Nero at agad kinalmot niya ang kanyang kamay. Sa sobrang gulat, agad niyang hinampas ng malakas si Nero. Napareklamo naman ito. Halos ay kamati niya sa sobrang gulat, baliw ba talaga ang taong ito dahil naglalakad siya habang may kasamang buhay na halimaw. Dahil sa lakas ng pagkakahampas, bumagsak si Nero sa sahig ng may matinding impact. Nang makita ito ni Kay, agad na sumiklab ang kanyang galit. Magtatanong pa lamang sana si Claude kung saan nakuha ni Kay ang nilalang na yon, ngunit bago pa man siya muling makapagsalita, isang napakabilis na pag-atake ang dumating. Bigla siyang sinugod ni Kay at malakas na sinuntok sa mukha. Diretsyong tumama ang suntok kaya napangiwi si Claude sa tindi ng sakit. Dahil sa napakalakas na suntok ni Kay, napatilapon si Claude sa malayo at bumangga sa mga display, na agad na nagkadurug-durug sa lakas ng impact. Nang makita ang nangyari, hindi napigilan ni Marie at Gale ang magulat.
Samantala, pinagpawisan sa matinding kaba ang dalawang kasamahan ni Claude nang makita ang sinapit ng kanilang Panginoon. Agad nila itong nilapitan at nagtanong kung ayos lamang ba siya. Isa sa kanila ang nagmamadaling nagsabing tumawag agad ng healer, ngunit sinagot siya ng isa pa na wala ng oras para roon, kailangan na nilang dalhin si Claude sa ospital sa mismong sandaling yun. Samantala, pinunot ni Kay si Nero at marahang ipinatong ito sa kanyang balikat, pagkatapos ay agad niya itong tinanong kung nasaktan ba ito. Nagpasalamat naman si Marie kay Kay, ipinaliwanag naman niya na nadala lamang siya ng kanyang emosyon kaya hindi niya namalayang lumaki ang sitwasyon. Dahil dito, humingi siya ng paumanhin, ngunit sinabi naman ni Gail na dahil nasimula na rin niya, mas mabuti pang ubusin na lamang niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Lumapit ang dalawang kasamahan ni Claude at galit na tinawag si Kay na walang hiya. Pinagsabihan nila ito at tinanong kung mayroon ba siyang ideya sa kanyang ginawa. Paano raw nito nagawang suntukin ang isang tagapagmana ng isa sa 3 dakilang angkan? Itinuro nila si Kay at mariing nagbanta na siya ang susunod nilang bibiktimahin, hindi lamang siya, kundi pati ang lahat ng may kaugnayan sa kanya ay kanilang pagbabayarin. Siniguro pa nilang wala siyang magiging lugar sa lungsod na ito at gagawin nilang imposible para sa kanya ang mamuhay rito. Hindi pa sila tumigil at lalo pang kinutya si Kay, sinabi nilang mula nang dumating ito ay puro problema na ang idinulot nito. Ang isang masamang kulay, na tulad niya ay hindi raw dapat malayang naglalakad sa lungsod, ang basurang gaya niya ay nararapat lamang sa Undercity o itapon sa Blackland. Nang marinig yun, nainis si Marie, siniti niya ang dalawa at sinabing puro hayagang pagbabanta na lamang ang kanilang ginagawa. Dumagdag naman si Gail at sinabi niyang kahit saan siya magpunta ay hindi nawawala ang mga basura, ang puro salita lamang ang alam. Sa sobrang inis, itinuro ni Marie ang dalawa at tinanong kung akala ba nila ay sila lamang ang marunong magbanta. Bakit hindi na lang sila ang palayasin sa lungsod? Bilang pinuno ng Gold family, kaya rin daw niyang gawin yun. Ipinagmalaki pa niyang kahapon lamang ay nakipagpulong siya kay Lady Luminous at nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap. Nabahala ang dalawa nang marinig yun, ngunit agad ding sinabi ng isa na kasinungalingan lamang ang lahat dahil wala na raw ang Gold family. Ilang sandali pa, may isang taong dumating at nagtanong kung ano ang nangyayaring kaguluhan. Nang makita ng dalawa ang bagong dating, bigla silang nabahala dahil nakilala nila ito, isa rin itong tagapagmana, katulad ng kanilang Panginoong si Claude. Dumating si Lady Ellie ng Cyan family, agad niyang tinanong ang dalawa kung mayroon ba silang kailangan sa kanyang mga kasamahan. Habang papalapit si Ellie, nagbulungan ang mga tao tungkol sa nangyari kay Claude, naisip nilang malaking problema ang maaaring idulot nito. Kahit suwail si Claude, isa pa rin siyang tagapagmana ng isa sa 3 dakilang angkan. Sinabi ng dalawa na napakainam ng kanyang pagdating, sabay itinuro nila si Kay at sinabing bilang tagapagmana ng marangal na Cyan family, dapat ay higpitan niya ang kanyang mga tauhan upang hindi sila maging asal hayop sa labas, dahil tinawag niya ang mga ito na kanyang mga kasamahan, nararapat lamang na siya mismo ang magbigay ng angkop na kaparusahan sa kahihiyang nangyari. Ngunit malamig lamang silang sinabihan ni Ellie na tumahimik, kanina pa raw siya nakikinig sa lahat ng kanilang kalokohan, at malinaw na lumalagpas na sila sa hangganan, bago raw sila magsalita tungkol sa pagdidisiplina sa mga tauhan ng iba. Alamin muna nila ang kanilang sariling lugar. Nagulat ang dalawa nang pagsabihan sila ni Ellie, tinanong pa niya kung sila ba talaga ang magtuturo sa kanya, isa raw yung malinaw na kawalang galang. Itinuro pa nila ang kalagayan ni Claude at sinabing hindi ba sapat na ebidensya ang kanyang sinapit, kahit magsampa pa ng opisyal na reklamo ang Yellow family, ngunit walang pag-aalinlangang sinagot sila ni Ellie na gawin nila yun. Lalo silang nagulat sa naging tugon niya. Ipinaliwanag ni Ellie na hindi siya naniniwalang isasakripisyo ng Yellow family ang magandang ugnayan nila sa Cyan family dahil lamang sa isang pasaway nilang miyembro. Kapag umabot sa opisyal na usapin ng insidenteng ito, hindi ba nila kayang unawain na ang mas mapapahamak ay sila mismo? Pagkatapos ay pinakawalan ni Ellie ang kanyang napakalakas na aura. Tinitigil niya ang dalawa at sinabing hindi sila karapat-dapat pag-aksayahan ng kanyang oras, kaya malamig niya silang inutusang umalis sa mismong sandaling iyon. Idinagdag pa ni Ellie na kung may reklamo sila, dapat silang humiling ng isang formal na duelo gaya ng isang tunay na maharlika. Imbes na gawin yun, puro salita at yabang lamang ang alam nila. Malinaw na wasak na ang reputasyon ni Claude, at walang duda na siya rin ang unang nagsimula ng kaguluhan. Dahil sa nangyari, pinag-usapan ito ng mga taong naroon, ayon sa kanila, kahit nakababahala ang kulay na itim, bahagi pa rin siya ng colorist ni Red. Wala silang mapapala sa paggawa ng bagong kaaway, mukhang hindi kayang isipin ng dalawang yun ang ganoong kalayo, napakapikitid talaga ng kanilang pag-iisip at halatang wala silang alam sa kasalukuyang kalagayang pampulitika.
Habang naririnig ng dalawa ang usapan ng mga tao, napahawak ang lalaking dilaw ang buhok sa kanyang kasamahan at sinabing kailangan na nilang umalis kaagad at dalhin si Panginoong Claude. Lumapit si Ellie at malamig na tiningnan ang tatlo habang papalayong aalis, sinabi niyang wala talaga silang hiya, pagkatapos ay nagpasalamat si Kay sa kanyang pagdating. Sinabi ni Kay na kung hindi dahil sa kanya, mas lalo pang lumala ang kaguluhan. Napabuntong hininga naman si Marie at inaming nababahala siya na baka tawagin pa nila si Chief Red dahil sa insidente. Tumango si Ellie at sinabing ginawa lamang niya ang nararapat. Bahagyang nahiya si Ellie habang sinasabi kay Marie na gaya ng sinabi niya noon, isa na silang koponan, kaya anuman ang mangyari, magtutulungan sila sa isa't isa, kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Sumulyap siya kay Marie at sinabing magkaibigan na sila ngayon, labis namang ikinatuwa ni Marie ang marinig yun. Masayang lumapit si Marie at hinawakan ang kamay ni Ellie, sumang-ayon siya at sinabing gaya ng inaasahan niya, si Ellie talaga ang pinakamahusay. Pagkatapos ay humarap si Ellie sa mga taong naroon at humingi ng paumanhin sa abalang dulot ng hindi inaasahang kaguluhan, naunawaan naman ng mga tao ang nangyari at sinabi nilang muli silang bibisita sa susunod na araw sa kanila, inaasahan nilang sa pagkakataong yun ay maayos na silang makakapagbatian. Samantala, nabahala ang dalawang tagapagbantay nang makita ang mga nasirang kagamitan, hindi sila makapaniwalang ang mga ito, na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong lux, ay nasira sa isang iglap. Tahimik lamang ang Red Team habang pinagmamasdan ang nangyayari. Napangiti pa ang mga ito nang sabihin ng tagapagbantay na si Claude ng Yellow Family ang may pananagutan sa lahat ng pinsalang naganap. Matapos hamupa ang kaguluhan, ipinagpatuloy nila ang paglilibot sa workshop. Ipinaliwanag ng tagapagbantay na dito ginagawa ang pinakamahusay na mga kagamitan sa buong Shining City, dagdag pa niya, ang lahat ng kagamitang nakadisplay ay maihahambing sa mga obra maestra ang matatagpuan sa exhibition hall. Sinabi rin niyang ang pinakamahusay na artisan ng kanilang workshop mismo ang gagawa ng isang pasadyang kagamitan na eksklusibong ididisenyo para sa kanila, dahil nabili na ni Captain Don ang kanilang kailangan, nakiusap ang tagapagbantay na tawagin lamang siya kapag handa na ang resibo. Napangiti si Gail dahil sa wakas ay magkakaroon na rin siya ng maayos na kagamitan. Samantala, sinabi ni Ellie na kung iisipin ang halaga ng lahat ng kagamitang nasira niya noon, napakalaking kabayaran talaga ang ginawa nila. Sa kabilang banda, may napansin si Kay, tinawag siya ni Marie at sabik na ipinakita ang iba't ibang materyales, nagtaka siya kung ano kaya ang magiging resulta kapag naproseso ang mga ito. Sinabi ni Marie na ayos lamang kung gamitin ni Kay ang kanyang voucher. Kung makakahanap ito ng mas magandang kagamitan para sa sarili, mas makabubuti iyon. Ngunit tumingin lamang si Kay sa kanyang sandata at sinabing huwag siyang alalahanin, kontento na siya rito dahil matagal na niya itong ginagamit at pakiramdam niya ay may kulang kapag nawala ito sa kanya. Lumapit naman si Marie sa isang manggagawa, humingi ng paumanhin, at nagtanong kung paano ginagawa ang Type 32 na kagamitan, namangha ang manggagawa sa kanyang kaalaman at agad siyang ipinakita ang buong proseso ng paggawa nito. Napangiti si Kay nang makita niyang tunay na masaya si Marie, naisip niyang tama lamang ang naging pasya niyang ipagpatuloy ang paggamit ng kanyang kasalukuyang sandata. Habang naglalakad, napansin niyang matapos makita ang napakaraming kagamitang gawa sa maramihang produksyon, mas nakagagaan sa pakiramdam pagmasdan ang mga kagamitang maingat na ginawa ng kamay. Napansin niya ang isang simpleng patalim na nakapatong sa estante, wala itong mag-agarang palamuti, ngunit may kakaiba rito. Kinuha niya ito at sinuring mabuti, napansin niyang may espesyal itong katangian, naisip niyang dapat niya itong ipakita kay Marie, ngunit biglang may nagsalita sa kanyang likuran at sinabing kahanga-hanga ang kanyang mata sa paghusga ng kalidad. Isang matandang lalaki ang lumapit at sinabing hindi raw siya mukhang taong may ganoon katalas na paningin. Habang iniuunat ng matanda ang kanyang kamay, magalang na humingi ng paumanhin si Kay at nagtanong kung sino siya. Nainis ang matanda at sinabing ang hawak niyang patalim ay nagkakahalaga ng 10 milyong lux, nabigla si Kay at agad na nagsabing tumitingin lamang siya, ngunit iginiit ng matanda na mabibigyan naman siya ng diskwento. Ipinakita naman ni Kay ang sarili niyang sandata at sinabing sapat na yun para sa kanya, kontento na siya at wala na siyang ibang hinihiling. Napatingin ang matanda sa sandata at nakiusap kung maaari niya itong suriin ng malapitan. Pumayag si Kay kahit nagtataka. Matamang sinuri ng matanda ang sandata, sinabi niyang medyo magaspang ang pagkakagawa nito, ngunit halatang sinadya iyon. Higit pa rito, ang isang bahagi nito ay yari sa isang sinaunang relikya, kanina lamang ay nagulat pa siya sa presyo ng patalim, ngunit ngayon ay napagtanto niyang may dala pala si Kay na mas mahalagang kagamitan. Ipinaliwanag ni Kay na dahil sa kakaibang katangian ng kanyang kulay,
Lahat ng ibang dropper na sinubukan niya ay nasa Syra. Ang sandatang ito lamang ang nagagamit niya ng maayos. Naalala ng matanda ang nabasa niya sa pahayagan tungkol sa itim na kulay. Inamin niyang kakaiba talaga ito at halatang hindi gawa ng karaniwang workshop. Dahil dito, tinanong niya si Kay kung sino ang artisan na gumawa nito. Sinabi ni Kay na hindi ito produkto ng anumang pagawaan, isang kaibigan niya ang gumawa nito para sa kanya. Nagulat ang matanda habang napatingin sila kay Marie. Nang malaman niyang si Marie mismo ang gumawa ng sandata, lalo siyang namangha. Hindi siya makapaniwalang isang tao lamang ang gumawa nito. Dahil dito, sinabi niya kay Kay na sa susunod na mangangailangan siya ng kagamitan, huwag na siyang pumunta sa iba at dumiretso na lamang sa kanya. Siya na mismo ang personal na mag-aasikaso sa lahat ng kanyang kagamitan. Nagtaka si Kay ngunit agad siyang sumang-ayon. Hindi nagtagal ay tinawag siya ni Marie at sinabing tapos na silang pag-usapan ng custom order nila. Sumagot si Kay na papunta na siya. Bago umalis, nagpaalam siya sa matanda. Pinayagan siya ng matanda at nagpasalamat sa pagpili nila sa color workshop. Idinagdag pa nitong kapag natapos ang paggawa ng kanilang dropper, ihahatid nila ito mismo sa kanilang base. Matapos ang paglilibot, nagpaalam na silang umalis sa workshop. Nag-usap naman ang dalawang tagapagbantay. Sinabi ng isa na napakapagod ng araw na yun, kaya niyaya siya ng kanyang kasamahang dilaw ang buhok na uminom pagkatapos ng trabaho, ngunit biglang lumapit ang matanda. Napalingon ang tagapagbantay at nagulat nang makilala niya ito. Kinilala niya ito na bilang workshop master habang nagtanong kung bakit siya narito. Hindi ba sinabi niya na hindi siya papasok ngayon? May panunukso ng sinabi ng matanda na bakit pupunta ba siya sa lugar na hindi niya dapat siya naroroon. Agad namang nagpaliwanag ang tagapagbantay na hindi yun ang ibig niyang sabihin. Sinabi ng workshop master na sa susunod na bumalik ang mga batang yun, diretso na silang dalhin sa kanya. Nag-alinlangan ang tagapagbantay at nagtanong kung siya mismo ang hahawak sa kanila. Bahagyang nainis ang matanda at tinanong kung naintindihan ba niya ang kanyang sinabi. Nautol ang tagapagbantay ngunit agad na sumagot na naiintindihan niya at sisiguraduhin niyang eksaktong masusunod ang utos. Samantala, lalo pang naengganyo ang workshop master sa dropper ni Kay at sa katotohanang si Marie mismo ang gumawa ng sandatang yun. Napangiti siya at naisip na matagal na mula nang may isang bagay na muling nagpasaya sa kanya ng ganoon, habang pinagmamasdan ng Red Team na papalayong umaalis sa workshop. Habang naglalakad, nadismaya si Gale dahil kailangan muna nilang bumalik sa kanilang base, wala pa silang magagawa hanggat hindi dumarating ang kanilang bagong dropper, dahil dito, tinanong niya kung ano ang dapat nilang gawin habang naghihintay. Biglang nagtaas ng kamay si Ellie at sinabing may mungkahi siya. Itinuro niya si Marie at sinabing mahusay itong tekniko, ngunit hindi pa isang pioneer, magkaibang larangan ang pagiging tekniko at pioneer, kaya iminungkahi niyang turuan nila si Marie ng mahalagang kaalaman at mga pamamaraang kinakailangan upang mabuhay sa Blackland. Nagulat si Marie at tinanong kung bakit biglaan yun. Ipinaliwanag ni Ellie na kailangan talaga niyang matutuhan ang mga ito. Malaki ang pagkakaiba ng isang taong lumalabas sa Blackland na may sapat na kaalaman kumpara sa isang taong walang alam. Dahil dito, nanghina si Marie dahil ayaw na ayaw niyang mag-aral, ngunit ngumiti si Ellie at sinabing huwag siyang mawalan ng loob dahil siya mismo ang magtuturo sa kanya. Pagdating nila sa kanilang base, sinabi ni Ellie na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya habang hinihintay ang pagdating ng kanilang dropper. Agad nilang sinimulan ang pagsasanay kay Marie kung paano harapin ang mga halimaw sa Blackland. Sa unang pagsubok, nagawa lamang niyang bahagyang tamaan ang ulo ng halimaw. Dahil dito, bahagyang nainis si Marie habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Habang nagpapatuloy ang kanyang pagsasanay, lalo niyang naramdaman ang hirap ng pag-aaral. Tinuruan naman siya ni Chief Red kung paano kontrolin ang kanyang kapangyarihan, at maingat niya itong isinulat sa kanyang kwaderno. Pagkatapos ng kanilang pagsasanay, naghanda sila ng pagkain. Kinagabihan, magkasamang natulog sina Ellie at Marie sa iisang kama habang masayang nagkukwentuhan hanggang sa lumalim ang gabi. Kinabukasan, sa wakas ay dumating na rin ang kanilang hinihintay na dropper. Napangiti si Kay dahil na-miss niya ang pakiramdam na yun. Sa sandaling yun, naghanda na ang buong Red Team. Ganap nang natapos ang lahat ng paghahanda para muli silang maglakbay patungo sa Blackland.